So, yun ho, yung ma-advise ko lang ho sa inyo, no? Para ho, kahit papano, may magawa ho kayo na action, no? Siguro ito yung first time na sasabihin kung sa ngayon wag muna kayong magbayad. May nagtanong sa akin, Boss Ray, saan po kami pwedeng humingi ng tulong? Kasi po yung asawa ko po, sinikreto na may utang siya sa mga Ola app. Hinaras po siya, pinagbantaan at pinahiya siya. Nag-attempt siyang magpakamatay, buti na lang napigilan. Pero hindi pa rin niya kinaya i-absorb lahat, kaya na-stroke naman po siya. Dahil sa pangharas at pamamahiya ng mga Ola collector. Maraming salamat po dito sa pinadala niyo pong katanungan. Pero bago natin sagutin yung katanungan, ibitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, una ko sa lahat, sana po gumaling po yung inyong asawa, no? Ngayon po, kailangan ng inyong asawa ang inyong suporta, no? Lalo ng buong pamilya po ninyo, no? Yan ho yung sinasabi ko lagi, no, na hangga't maaari, no, kung may iwasan ng mga damuhong Ola na yan. Kasi nga ho, iba ho yung mental torture na dinudulot to ng kanilang harassment at pananakot. No? Nakita nyo ho, nagtangka, no, yung inyong asawa, ibuwis ang kanyang buhay. No? And then, yun nga ho, sabi nyo, hindi pa rin niya kinaya, kaya ho na-stroke. Kaiisip ho yan eh. Ano po, wala ho siyang makausap, no? Wala ho siyang mapaglabasan ng sama ng loob, no? Una-una nyo gawin is ipablatter nyo po muna, no, sa barangay, saka po sa pinakamalapit na police station. Ilahad nyo yung nangyari, no? Sabihin nyo na stroke nga yung inyong asawa, no? Dahil nga sa harassment, itong mga mapang-abusong online lending apps na to, no? Tapos, padalan nyo po ng medical abstract, no, via email, yung online lending apps, no? Tapos, ilahad nyo ho doon yung inyong lahat ng hinanakit sa kanila, no? Sabihin nyo na nagkasakit yung inyong asawa, nagtangka, no? Na kitilin yung kanyang buhay, at may stroke nga ho kanyo, no? So, pakita nyo sa kanila yung medical abstract, no? I-attach nyo, no? Na hindi kayo makakabayad sa ngayon, no? Nung nahiram ng inyong asawa. Dahil nga, no? Nagkasakit siya, no? Patuloy, syempre yung gamutan yan, hindi yung ganun kadalian. Ano po? Sa totoo lang ho, nagingit-ngit ako ngayon. Galit na galito ako dahil bumabalik sa akin yung alaala nung sa anak ko eh, no? Kaya masyado ako emotional pagdating sa ganyan, yung sa mental health. Ano po? Yun, ilahad niyo sa kanila lahat, no? Na hindi ho muna kayo makakabayad, no? Antayin ho nila kanyo na gumaling yung inyong asawa. Tsaka kayo kanyo mag-usap, no? Or kung mayroon silang papadalang representative, papuntahin niyo sa bahay niyo kanyo. Mag-usap kayo kanyo sa barangay kung gusto nila, no? O kung hindi sila makapag-antay, demandan nyo kanyo yung asawa nyo na small claim. Amunin nyo na ho. Hindi naman ho kasi tutungtong ng korte ang mga yan at hindi ho pupunta sa bahay niyan. Lalo ganyan, nalaman nila na nagkaroon ng depresya ang inyong asawa. Hindi ho nila hindi nila magagawang tumungtong, no? Tapos ho, bukod ho doon simultaneously, mag-complain ho kayo sa sa SEC, no? Ilahad nyo yung yung nangyari doon sa inyong asawa. Padala nyo rin ho yung medical abstract sa SEC, no? Kung alam nyo ho yung pangalan ng yung online lending apps na ang abuso po sa inyong asawa, padala nyo rin po sa SEC. Ano po? Para magkapatong-patong na mga kaso yung mga bugok na yan, no? Tapos ho, pinakahuli nyo yung gawin or simultaneously ho, no, is maghanap po kayo ng abogado na makakatulong ho sa inyo, no, para ho
makapagsampa kayo ng nararapat na kaso. Hindi ko alam kasi kung ano po pwede ninyong ikaso sa kanila, no? Kasi iba ho yung naging case nun sa inyo. Nagkaroon mo kasi ng sakit yung inyong asawa, no? So mga abogado ho makakatulong sa atin diyan. So kumonsulta ho kayo sa abogado, no? Para maitanong niyo sa kanila kung ano yung nararapat na kaso na po pwedeng isampa ho sa kanila. At tuluyan niyo po, manghingi ho kayo ng danyos. No, hindi ho tama na ganyan, no? Kasi nagaya ho ng lagi kong sinasabi, no? Pagka ho kayo nang hiram dyan sa mga damuhong ulan na yan, no? Ang gagawin lang yan is sirain ho ang pag-iisip ninyo. Torturein ang pag-iisip po ninyo, no? Kasi nga hindi nga ho marunong maningil yung mga bugok na yan, no? Kaya ako lagi rin sinasabi sa inyo, pagka natapos nyo na hong bayaran, huwag nyo na ho silang tangkilikin. Or, kung may pagkakataon ho, huwag ho kayong manghiram sa mga yan. No? Kasi sisirahin ho talaga buhay nyo yan. No? Nandun na ho ako, napakadali ho manghiram. Totoo ho yan. Yun naman talaga ho design yan eh. Kaya nga ho ginawang online lending apps yan eh. No? Diyan ho design yan para makapagpautang ng mabilis. No? Kaya lang ho, pag sumablay ho kayo ng bayad dyan, naku po, grabe ho, mga abusong gagawin sa inyo yan. No? Ano ho, nandun na ako, mabilis na ibigay yung hiniram nyo. Kaya lang, tingnan nyo naman ho ang nangyayari. Di ba? Hindi ko ho masisi kung sino man dito ang nanghihiram po, no, sa online lending apps. Kasi mabilisan nga po eh. No? Kaya lang ho, ibinibigay ko sa inyong awareness na huwag nyong gawin. No, huwag nyo na hong tangkain. Kasi nga ho, subok na ho sila. No? Doon sa harassment, pananakot, at shaming na ginagawa. Oh, nakita nyo ho, di ba, ang nangyari po doon sa asawa niyo. Buti na lang ho talaga napigil. Di po ba? Kundi ho, lalo na ho kung ano pang nangyari doon sa inyong asawa. No? Kaya lang, ganun pa man, nagkasakit pa rin naman ho ang inyong asawa, di po ba? Ako ho, panalangin ko lang ho, gumaling ho agad ang inyong asawa at makarecover. And I hope po, wala siyang long term na na mararamdaman or anumang pinsala na mangyari sa kanya. No, makabalik ho siya dun sa dating niyang kalagayan, yung sa kanyang normal na state. Ano po? Kasi napakahirap po niyan, stroke. No? So, yun ho, yung ma-advise ko lang ho sa inyo, no? Para ho, kahit papano, may magawa ho kayo na action, no? Siguro, ito yung first time na sasabihin kung sa ngayon, huwag muna kayong magbayad. No? Kasi, kailangan nung magpagaling ng asawa ninyo, no? Kailangan nyo lahat ng kumbaga yung financial na assistance para ho masustina yung paggagamot po ng inyong asawa, no? Kaya email nyo sila, hindi nyo muna mababayaran yan hanggang di ho naayos yung inyong asawa. Basta ho at naka-attach po yung medical abstract. Ano po? Kasi yun lang ho ang naiisip kong paraan para kahit papano kayo ho makapag-continue po dun sa journey nyo, no, na mapaayos nyo po or mapagaling po yung inyong asawa. No? Kasi sa totoo lang ho, ako very emotional ho ako ngayon. Kasi sabi nga sa inyo, naaalala ko yung nangyari sa anak ko. And good thing po, naka-recover po yung aking anak. No? Pero syempre, ganun pa man, although recovered na siya, nandun kami lagi, no, to guide him, no, kasi nga alam ko na talagang mahina yung kanyang pagdating sa emotions no, nadadala siya ng emotions niya. Kaya as much as possible, lagi ko sinasabi sa kanya, if kung merong siyang problema, lagi niya akong sasabihan and pagtutulungan namin ayusin yung problema.
no? And sa tingin ko, ganun din ho yung may papayo ko sa inyo, no? Na pagtulungan nyo hong resolbahin, no? Yung kasalukuyan nyo pong nararanasan, no? Para ho maramdaman po ng asawa ninyo na hindi siya nag-iisa. Ano po, para pumapabilis yung kanyang recovery. No, hindi ho ganun kadali yan. May mga kaibigan, kamag-anak po akong na-stroke din. No, at hindi ho ganun kadali. No, mahirap ho yung road to recovery, pero kaya ho. No? Basta ho tulong-tulong ho kayo ng buong pamilya niyo. No? Kayo ho, mga kanyang asawa, lalong-lalo na, no? Kailangan niyo ho yung inyong moral, spiritual, and physical, no? Na tulong galing ho sa inyo. Tsaka po, syempre po, yung suporta ho, no? Ng mga kamag-anak, anak po ninyo, no? At lalong-lalo na ho ang dasal. Yan ho, huwag niyong kakalimutan, no? Napakalakas po ng power po ng pagdadasal, no? So, ako isasama ko kayo sa dasal ko, yung asawa po ninyo na makarecover po sana ng maaga, no? Para ho maibalik ko yung dating sigla at dating yung pamumuhay, no? Kasi kagaya yung sinabi ko, hindi yung ganun kadali yan. Ano po, huwag niyo munang intindihin yung mga damuhong wala na yan, yung mga online lending apps na yan. Wala naman ho silang magagawa eh. Hindi nga makakapagsampa ng kaso yan at hindi makakatungtong ng korte o ng bahay niyo yan. Lalo kung nalaman ho nila na ganyan na nangyari sa asawa niyo. Kaya ho, email niyo sila. Padala niyo yung medical abstract. Ano po? Hindi ko na ho alam kung ano po pwede kong sabihin sa inyo. Ano? Pero I hope na naging learning experience po ito sa inyo, no, na doon po sa pamilya ninyo at sa kamag-anak ninyo is wag na hong tatangkilik or niisipin yung mga online lending apps na yan, lalo na yung mga abusado na yan. No, kasi nandun tayo, mabilis talaga magpahiram ng pera, pero iba ho ang ipararanas sa inyong mental torture niyan pag hindi ho kayo nakabayan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to. Pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.